Aaminin ko, maraming mga kasamahan ko sa Kongreso, galit. There's a reason, I suppose, na hindi pa nagpahayag si Secretary Vince sa media. I don't know why Yusek Claire is not coordinating with him. Yusek Claire Castro will make a fool of herself because Sec Vince will confirm the authenticity of the files that I have. Sa halip na agad manawagan ng investigasyon sa nilalaman ng mga expose ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, kaugnay ng umano'y bilyon-bilyong pisong budget insertions sa 2025 DPWH budget. Ang pinunterya ng palasyo ay ang paraan kung paano napunta sa kongresista ang tinaguriang Cabral Files. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, mas mahalaga umanong siyasatin kung saan at kanino nagmula ang mga dokumento na iniugnay sa yumaong dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral, lalo't hindi pa umano ito nakikita o nabiverify ng mismong DPWH. Sabi pa ni Castro na base pa sa mga ulat, ang mga dokumento ay hindi direkta umanong galing kay Yusek Cabral, kundi kinuha mula sa computer ng staff, kinopya sa pamamagitan ng USB o external storage, isang detalye na anyay dapat imbestigahan. Nilinaw pa ng palasyo na si DPWH Secretary Vince Dizon ay hindi pa nag-authenticate ng anumang dokumentong hawak ni Leviste. Taliwas umano sa panawagan ng kongresista na ipa-verify ang mga ito sa kalihim. Noong December 24, naglabas si Leviste ng mga dokumento ng sinasabing DPWH na naglalaman ng summary ng allocables o pondong inilaan sa mga distrito ng mga mambabatas mula sa NEP hanggang sa pinal na 2025 budget. Gayunpaman, mariing sinabi ng palasyo na hindi nila pinapansin ang mga dokumentong hindi authenticated ng DPWH at tinawag ang mga ito bilang chismis na walang probative value. Samantala, patuloy ang panawagan ng ilang sektor na imbestigahan ang mismong laman ng mga ibinunyag na dokumento, lalo't may kinalaman umano ito sa mga malawakang paggamit ng pondo ng bayan, sa gitna ng tanong kung bakit ang pinagmulan ng dokumento ang inuuna at hindi ang aligasyon na isiniwalat ni Congressman Leviste. Po bang, ano po yung mga nakita ninyong irregular dito sa mga inilabas po ninyong dokumento? Marami po ang pwedeng talakayin tungkol sa mga dokumentong ito. Pero ang siguro basic fact is, walang dahilan na hindi tayo transparent sa budget allocations ng ating mga distrito. In fact, some of this data is publicly available, including magkano yung budget na nasa gaan naman ng bawat distrito. Pero yung public data na yon na hindi pinipresenta on a per district basis alone ay surprising sa iilang mga mamamayan kasi ganyang kalaki pala ang nakukuha ng kani-kanilang mga distrito. Ang nakita kong reaction sa Facebook. 3.5 trillion pesos ang DPWH budget ng 2023 to 2026. Ang mga nakukuha ng mga distrito umaabot sa 50 to 60 billion pesos during that time period. Ang mga average siguro, kung 3.5 trillion divided by 253 districts, ay mga nasa 15 billion pesos. At sana napupunta sa magagandang mga proyekto ang 15 billion pesos per district DPWH budget. Pero ang hindi public sa mga files na ito, ang datos kung sino ang nagpro-propose ng mga proyektong ito. At ang isang terminology na na-introduce sa recent discussions surrounding the budget system of Yusek Cabral ay ang term allocable. So ayon sa mga files na ito, 401.3 billion ang allocable budget sa taong 2025. At ang non-allocable o outside allocable ayon sa files na ito ay nasa mga 600 plus billion pesos. Ang 401 billion pesos na ito ay ang district congressman pwedeng mag-errata o amend. Ang outside allocable naman po ay iba ang nagpro-propose ng mga proyekto. Maaaring meron din input or meron din alokasyon ang mga district congressman sa outside allocable. At yun din po ay pwedeng
uh, ipaliwanag ng DPWH paano dinedecide yung proponents para sa outside allocable. Pero para sa very short appreciation ng publiko, ang magandang tignan nga po ay magkano ang allocable budget ng bawat district representative at tanungin paano ni Yusek Cabral kinompute ito. Ibinahagi po ni Yusek Cabral sa akin noong June 11 sa aming unang meeting sa kanyang opisina ang kanyang high-level budget allocation formula. At meron nga siya pong acronym dito, yung um, acronym nga niya po ay ang kanyang Baseline Balanced Managed Parametric Formula adopted in the National Expenditure Program Preparation. Pero ang lumalabas ay hindi naman ayon sa populasyon, land area o pangangailangan ang budgetary allocation kasi may ilang mga distrito na napakalaki ang alokasyon kahit na mas maliit ang kanilang populasyon kaysa sa mga malalaking distrito na malaki ang pangangailangan pero maliit ang alokasyon. At ang nasabi ko na nga din po sa ibang mga interviews ay napansin ko nga po na may mga distrito na malaki ang populasyon at marami din po kasing mga contractor doon. Kaya maganda na isiwalat sa publiko ang budget ng bawat distrito at bahala na lang po ang publiko maghusga ano ang naging basehan para sa alokasyon ng DPWH sa kanilang mga budget. Wala pong dahilan na mag-cast doubt si Yusek Castro sa in-upload kong data. At I'm sorry to say this, but I think she will make a fool of herself because Secretary Vince and others in DPWH and others in Congress will confirm the authenticity of the files that I've uploaded. Okay. So basically you're saying may formula, hindi nasunod. Is that irregular? Hello? Wala pong formula. Ang unang-unang sinasabi ko po ay kahit na hindi ako magsabi na may irregularity dito, mabuting malaman ng publiko ilang bilyon ang DPWH budget ng kanilang mga distrito taon-taon at sa nakaraang mga taon. Baka yung irregular nga dito, bakit ayaw isa publiko ang budget ng bawat distrito sa Pilipinas? Yan po ang irregular. Dapat malaman ng taong bayan saan napunta ang 3.5 trillion pesos budget. Kahit sino na magbibigay ng kanilang opinion, sa tingin ko naman wala naman mag-argue against the need for transparency on the per district budget allocation. Yes, we agree on the transparency, but I just mean, So meron po ba kayong plan? Yung irregular po sa akin is actually not the data. It's more the reaction na parang hindi pa nga nila isinasa sa publiko ang kanilang available na budget data. Naglabas lang ako ng budget data tapos ganito po ang kanilang reaction. And all this time, until I brought it out, at ang data na ito ay nasa kamay ng napakaraming mga miyembro ng Kongreso at DPWH din, itinatago pa ang available naman pong data tungkol sa DPWH budget per district. Okay. So just to clarify, sir, will this, are you saying that this is just for transparency and you're not seeing any irregularity? Ang ICI at Ombudsman ay gumagawa ng mga investigasyon pa tungkol sa mga irregularities, linking, for example, the proponents of projects to the contractors who are eventually awarded the projects. The budget data is a starting point. There might be some cases where prima facie the proponent is linked to the contractor and that is an irregularity. But in other cases, there might have to be some further research on if there is a relationship between the proponent and the contractor, and maybe AMLAC can help find out if there was a financial transaction behind the insertion. But I think the most irregular thing here is bakit
itinatago all these years yung budget per district data ng DPWH. At babanggitin ko lang din po na nung September, sinabi ni Sec Vince, isa sa publiko niya ito. Marami pong nagtatanong sa akin, bakit ko hindi ito isinapubliko nung September pa? Kasi sabi ni Sec Vince sa akin na isa sa publiko niya. Aaminin ko din po, marami sa Kongreso, nung sinabi ko gusto ko mag-privilege speech para isa publiko ito, nakiusap sa akin na wag isa publiko ito. Kaya mas gusto ko sana na si Sec Vince na lang ang magsasapubliko nito para hindi ako ang sisisihin ng ating mga kasamahan. Kahit hindi po ako kasama sa kwento, gusto ko lang lumabas ang istorya na to. At hindi po ito naitanong pa ng ibang mga media, pero naisapubliko na nga ito ng PCIJ noong Nobyembre. At meron po silang anonymous source para sa kanilang file. Meron pong ibang mga files sa kanilang istorya na galing sa ibang source. Pero ang ibang mga files ng PCIJ sa kanilang story noong November ay ako. Kaya kahit hindi po ako kasama sa story, okay lang sa akin. Gusto ko lang maisapubliko ang data ng budget per district. Noong November din, pinakita ko sa ICI at sa Ombudsman ang buong file na nakuha ko mula sa opisina ni Yusek Cabral at sinabi nila sa akin then, only then did they see it. And I'm thankful that this Tuesday, the DPWH finally turned it over to the Ombudsman after all of this happened. I think that I was the one who, in good faith, showed it to them in November, and yet I don't know why people are asking why I'm only talking about this now. I gave an interview in November also talking about this list, in fact, several interviews, and was saying that Yusek Cabral knows more about the DPWH budget than any other official, and that she should be made a state witness. At ikinalulungkot ko po na hindi ito na-actionan ng gobyerno. Pero for the record, nung November ko pa sinasabi lahat ito, nung buhay pa si Yusek Cabral. Okay, thank you po. Sir, ay, sorry, Marian, go ahead. Sige, go ahead ate. Ikaw muna. Sir, itatanong ko lang yung in-upload nyo na 2023 to 2026 data. Meron din bang irregular doon? Again, yung irregular, bakit hindi ito inilalabas after all these years? Ang taong bayan ay may karapatan na malaman saan napunta yung 3.5 trillion pesos. Pero aaminin ko, maraming mga kasamahan ko sa Kongreso galit dahil ngayon nagtatanong ang mga taong bayan sa social media, ang laki pala ng budget, saan napunta? Maraming siguradong nakiusap din kay Sec Vince na wag isa publiko ito. Pero sinabi sa akin ni Sec Vince noong September na gusto niyang maisa publiko ito. Kaya ako gusto nung una na si Sec Vince na lang ang magsapubliko nito para hindi ka questionin pa ng ibang mga ahensya ng gobyerno katulad ni Yusek Claire Castro ang authenticity na ito. Pero si Sec Vince mismo ang nagbigay sa akin ng ibang mga files dito. Hindi nga si Yusek Cabral ang nagbigay ng ilang mga files dito sa akin. Si Sec Vince ang nagpabigay sa akin ng ilang mga files dito. Kaya I'm sorry, but there's a reason I suppose na hindi pa nagpahayag si Secretary Vince sa media
I don't know why Yusek Claire is not coordinating with him. Yusek Claire Castro will make a fool of herself because Sec Vince will confirm the authenticity of the files that I've uploaded.